Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Tem, na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao. Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasagutan ng isang napaka-kontrobersyal na tanong tungkol sa talata ng unang sulat ni Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 6, na nagsasabing, sapagkat iisa ang Diyos, at tanging si Hesus Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Dito nabubuo ang isang tanong na kung totoong Diyos si Kristo, sino na ngayon ang tagapamagitan ng Diyos at sa ating mga tao? At ang tanong na ito ay partikular na nanggagaling sa ating mga kapatid ng Simbahang Iglesia ni Kristo, kaya samahan niyo po akong suriin ang kasagutan ng Biblia tungkol sa tanong na ito. Uunahin nating unawain kung bakit may tagapamagitan o ano ang layunin ng isang tagapamagitan. Narito ang paliwanag. Ang isang tagapamagitan ay nagsisilbing tulay sa dalawang magkalabang panig upang magkaroon ng pagkakasundo. Sinusubukan ng isang tagapamagitan na impluwensyahan ang dalawang partido sa layunin na malutas ang kanilang alitan. May isa lamang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao at iyon ay ang Panginoong Hesus Kristo. Sa artikulong ito, titingnan natin kung bakit galit sa atin ang Diyos at kung bakit si Jesus ang ating tagapamagitan. At kung bakit tiyak ang ating kapahamakan kung tatangkain nating humarap sa Diyos sa ating sariling kakayahan. Napupuot sa atin ang Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Inilarawan sa Biblia ang kasalanan bilang paglabag sa kautusan ng Diyos. Kinapopootan ng Panginoon ang kasalanan at ito ang dahilan sa paghihiwalay ng tao at ng Diyos. Nagkasala tayong lahat dahilan sa ating minanang makasalanang kalikasan sa ating ninunong si Adan. Gayon din dahil sa ating mga aktwal na kasalanang nagagawa araw-araw. Ang tanging karampatang parusa para sa ating kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang pisikal na kamatayan kundi kamatayang walang hanggan. Ang karapat-dapat na parusa sa kasalanan ay walang hanggang pagdurusa sa loang apoy. Wala tayong magagawa sa ating sariling kakayahan upang maiharap ang ating sarili na katanggap-tanggap sa Diyos. Walang kahit anong mabubuting gawa o pagsunod sa kautusan ang makakapagbigay sa atin ng sapat na katwiran upang makatayo sa harapan ng isang banal na Diyos. Kung walang tagapamagitan, nakatakda tayong pumunta sa impyerno dahil imposibleng mailigtas natin ang ating sarili mula sa ating mga kasalanan. Ang pamamagitan ni Kristo para sa atin sa harap ng Diyos ang tanging paraan upang maligtas tayo sa kanyang puot. Ngunit ang tanong, kung si Kristo ay isang Diyos, sino na ngayon ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao? Narito ang paliwanag. Unang-una, ang tanong na kung Diyos si Kristo, sino na ang maging mamagitan sa Diyos at sa tao? Ang tanong na yan ay parang sinabi na rin natin na may limitasyon ang kapangyarihan ni Kristo. Sa tanong na yan ay parang hinahamon natin ang kakayahan ni Kristo, na parang hindi niya maaring magagawa ang dalawang bagay o may impossibly para sa kanya. Dapat nating tandaan na si Kristo ang lahat, at nasa kanya ang lahat, na mababasa natin sa aklat ng Kolosas Kapitulo 3 versikulo 11. Huwag nating isipin na lahat na lang ng magagawa ni Kristo ay dahil binigyan lamang siya ng kapangyarihan ng Ama na Diyos. Kundi siya ay may sarili ding kapangyarihan bilang Panginoong Diyos na gumawa ng kanyang desisyon bilang isang malayang persona. Na mababasa natin sa Ebanghelyo, ayon kay Apostol Juan Kapitulo 10 versikulo 18, ito ang sinabi ni Kristo tungkol sa kanyang sarili. Walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Sinabi ito ng aking Ama sa akin. Kaya wag po nating pangunahan o paghinalaan na may hindi magagawa si Kristo lalo na siya ay Diyos, na mababasa natin sa aklat ni Propeta Isaias Kapitulo 9 versikulo 6, na nagsasabing, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin,
Ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Pangalawang paliwanag. Ang unang kaligtasan na ating nakamit ay sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Sa panahon na iyon, ang sanlibutan ay walang ginawang tulong para makaligtas mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Mag-isa lamang ni Kristo na hinarap ang pagdurusa sa lahat ng ating kamalian, upang ibalik ang nawawalang grasya sa tao mula sa Diyos. Ang kamatayan niya sa krus ay ang sinasabi ng Biblia na pamamagitan ni Kristo sa Diyos at sa tao, dahil sa ginawa niyang ito, ay tinawag si Kristo na tagapamagitan. Ngunit hindi lahat ng panahon na si Kristo ay magiging isang tagapamagitan sa Diyos at tao. Sapagkat, sa pangalawang kaligtasan na dapat nating harapin, na siyang nangangahulugan ng pangalawang pagbabalik ni Kristo, ay dapat nating tandaan na siya ay hindi na isang tagapamagitan, kundi siya na ang maghuhukom, na mababasa natin sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan Kapitulo 5 hanggang dulo. Ang ibig sabihin, kung si Kristo ay namagitan noon para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus, ngayon ay iba na, dahil sa paghuhukom na darating ay hindi na siya ang mamagitan pa para sa atin dahil siya na ang maghuhusga. Ngayon sino na ang maasahan natin upang tagapamagitan gayong si Kristo na pala ay isang nanghukom? Sa ikalawang pagkakataon ng tunay na mamagitan sa atin para sa Diyos, ay walang iba kundi ang ating mga mabubuting gawain. Dahil kung sa naunang kaligtasan natin ay wala tayong ginawa, dito sa pangalawa ay kailangan na natin tulungan ang ating mga sarili, upang ang mga magaganda nating gawain ay ang magsilbing tagapamagitan sa harap ng Panginoong Kristo. Nanoy ating tagapamagitan, ngunit sa araw ng paghuhukom ay hindi na isang abogado natin kundi siya na ang huhusga. Kaya wag nang pilitin pa na isipin na si Kristo ay mamagitan pa sa atin sa oras ng paghuhukom, at walang ibang Diyos na darating upang maghusga kundi si Kristo lang. Dito natin malalaman na ang paniniwala ng ibang simbahan, partikular sa Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, na ang kanilang paliwanag tungkol ni Kristo bilang isang tagapamagitan sa oras ng paghuhukom ay hindi nagkatulad sa ipinaliwanag ng Biblia. Ngunit pinipilit pa rin nilang pinaniwalaan, na parang hindi nila alam na si Kristo pala ay ang maghuhusga sa sanlibutan sa katapusan ng mundo. Ito ay dahil hindi sila naniniwala na si Kristo ay isang tunay na Diyos, kaya ang laman ng kanilang paniniwala ay si Kristo pa rin ang tagapagmagitan para sa kanila. Ang malaking tanong din, kung si Kristo ay nanatiling tagapamagitan, sino naman ang tagapaghusga? Kaya hindi nagkamali ang simbahang Katoliko na nagrerespeto sa mahal na ina ng Panginoong Hesus na si Maria. Dahil naniniwala ang Katoliko na si Maria ay may walang hanggang magandang koneksyon sa kanyang anak na si Kristo. At ang inang Maria ay makakatulong upang mamamagitan sa atin para kay Kristo, tulad ng mababasa natin na pangyayari sa isang kasal sa lugar ng Kana, sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan Kapitulo 2. Ang pangyayaring ito ay tiyak na nagpapahiwatig na sa panahon ng paghuhusga ni Kristo sa sanlibutan, ay maaring makatulong sa atin ang kanyang mahal na inang Maria upang katanggap-tanggap ang mga mabubuting bagay na ating nagawa habang tayo ay nabubuhay. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.